tinudan mo. Sa panahon na kami usapin sa ngalan mo, tungkol mo, mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo, matinudan ka sa mga pulong mo, mga saan mo anak ko, ikutan ko, wala kang kausap, sugat pa kaniyat ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Sugat pa sa sinundan. Sa sinundahan, ikaw, ngayon na tinudan sa panahon na kami usapin sa ngalan mo, tungkol mo, mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo, matinudan ka sa mga pulong mo, mga saan mo anak ko, ikutan ko, wala kang kausap, sugat pa kaniyat ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Matinudan ka. Tinudan ka sa mga pulong mo, mga saan mo anak ko, ikutan ka, wala kang kausap, sugat pa kaniyat ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Jesus. Salamat Lord sa mga pagkaong Lord na kumikutan. Yes, Jesus. Dahil na itong simbahan na ito, Diyos ay magkakabigot-anak. Ikutan ka sa mga pulong mo, mga saan mo anak ko, ikutan ko, wala kang kausap, sugat pa kaniyat ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Sa mga pulong mo, mga saan mo anak ko, ikutan ko, wala kang kausap, sugat pa kaniyat ko, ang paglaw ko, Paglaw ko. ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ang tanang mga anak sa Diyos nga nagalaon upakpak o makusog diha sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Dawat-alor ang tanang mga pagpasalamat, dumugog himaya, Ginoo Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Lord. Amen.
Hallelujah. Praise God. Kinsay katulugon ninyo maigsuon. Kaya itong patulugon. Kung samot. Kinsay mga nangapilar. Dili na ko pataas kamot kay isa na ko. Kini usahay nature sa atong trabaho maigsuon ba. Wala na to pangayon sa Ginoo. Pero naay panahon itugot na siya, wala nimo giampo ha. Abot nakaagi ba mo anak? Kanang nagsigi mo ampo ko sa kabutang, nya katong butang nga sige nimo ampo, wa gyud hinuon ni abot. Pila na lang katuig, ni abot siguro 10 years, siguro isa na ka dekada wa gihapon, wa gyud nagparamdam. Pero tingala na lang ka, nakuratan na lang ka nga naay mga pag-ampo nimo or nga wala kitubag, pero kato Hinuong wala nimo gipangayo, maoy gihatag sa Ginoo. Diba? Ingat, makaingon yung kausahay mga lahi din pamaagi sa Ginoo ba kaysa sa tao. Kay kita nangandoy ta sa atong pagdaig diri kanina. Lord, unta Ginoo mo abot sa kahimtang sa akong kinabuhi nga nangalagad ko nimo kano bitaw musimba ko dili kay na obligado ko sa akong posisyon sa simbahan. Musimba ko kay gibati gid nako ang gugma diha kanimo. Gibati gid nako nga kung dili ko makasimba aning Domingo ha, maka-absent ko og isa ka Domingo lang, loyal ko spiritually. Nangandoy ka anak. Siguro wala gid kay siguro nimo gisulti, pero naasi mo una nga unta mo abot sa punto yun sa imong kinabuhi nga nangalagad ka nga malipayon diha sa Ginoo. Daghang utang, pero katong mga utang passing ra, dili gito mosulod sa imong utok. Kaya usahay magod kay naay gamay kay problema, mudakong siya ba kay ang atong utok grabe kay ni kagamhanan. Ingani kagamhanan ang Ginoo maigsuon nga nagbuhat sa atong utok. Nga bisan usa ka simple nga problem na simple ra gid unta kayo to nahimong complicated tungod sa gahom sa imong utok. Wanang dili na gid nato ikalimot maigsuon katong bersikulo sa Romans bitaw chapter 12. Ang pinakauna gid niya nga giingon dito, be transformed by the renewing of your mind. Sige gini ibalik-balik ni pastor sa ako sa bisan pa sa among discipleship, sa prayer meeting, diri sa among praise and worship, nagadiring na mo diri. Pero minti na mo madungog ning usbag yun, Ginoo ang akong huna-huna, una sa tanan. Ngayon nangutana nga usap ka pastor, asay pinaka bililhon kaayo nga part sa tao, ang kasing-kasing o ang imong huna-huna. Kanang mo decide ka o sa kabutang. For example, sa giving, muhatag magitaon niya ayaw niyo basili ang inyong paghatag na kung example, maingon ka nga muhatag ko dako kay murag na bless ko sa wali karon. Ayaw gyud din taon na maigsoon maluoy mo. Daghan kayo mga Kristohanon kung nahibaluan ana sa ubang simbahan nga dako ang ihatag kay napanalanginan sa wali. Mga ganing na upang simbahan na wala pa ang wali, giving na diretso. Hatag na diretso. So ay nung to kanus ani matchen sa ato adiri. Hopefully na ay transition gamay atong simbahan ba nga kana bitaw dili na magdepende ang imong paghatag kay na please ka or wala. Dapat decided na nagdaan sa imong kasing-kasing o sa imong una-una. Mo na yung pangutana. Asa naggikan mga igsuon ang tanang desisyon sa imong kasing-kasing o sa imong una-una. Kung muhatag ka, maguot ka sa imong bulsa karon, unsa may una nga ni desisyon ang imong utok o imong kasing-kasing. Kung maglipog yun siguro mga i-try ko nun yung search diya sa Meta or diya sa artificial intelligence. Kaya wala na may matubag ni Meta karon. Kining ka-bright sa kalibutan karon, tanang pangutana nimo sa kinabuhi, mapisikal man na, mga sakit-sakit diha, gisearch na nimo diha, what's the medicine, what's the best medicine for
arthritis dito, tagaan ka dito ni artificial intelligence o mga puntos muni pa tagaan pagkikiryan detalye o saon ni mo na pagtumar before meals ba o after meals kay ang mga tao usahay madaot aning before o after. So hindi ta maminaw sa doktor ba, ningon ang doktor before meals ni mama 30 minutes before meals. Kaya gibaliwala man ato na instruction pero murang nilusot ras dalunggan adito pataka na lang tumar ni tumar na hinon ka after meals. Awak gihapoy ipik. Bantayanan kinang before o after may igsuon. Kay instruction simple na kay instruction masimpiat lang ta before o after matingal lang ka wa gyapon ka naulian. Kay nadaot sa before and after. So karon na instruction sa pulong sa Ginoo karon diri. Actually this is a continuation atong gi-preach na ko last month pa man siguro to about perseverance under pressure. So akong gi-differentiate dito ang kinabuhi ni Prophet Elijah o kato si Judge Samson. Propeta o judge. In other terms, sa atong panahon karon ang judge sa una, mauna ilang president sa una. So si Samson ang pinakauna nga judge or president sa Israel maigsuon. But this time, I will be talking to you about the tragedy, about the blessing, about the faith nga naangkon ni Samson sa iyang kinabuhi o giunsa siya paggamit sa Ginoo sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi. Noon kayo si Samson maigsuon nga naay mga babae sa iyang kinabuhi. Naay mga kairing-iring ingon pa nila sa uban. Ganahan kayo sa mga babae. So in the person of Delilah, pinakapaborito nga babae niya sa iyang kinabuhi. Wala man kayo i-mention yun ang ubang ngalan sa mga babae dito, pero kini si Delilah, ang grabe yun nga napulog yun ang iyang pagbatik mga igsoon. Tutupag ko na natutuon niya itong about sa kasing-kasing sa una-una. So human ninyo madunggan ni masabtan ninyo asag yun ang gabasihan sa Ginoo, ang imong huna-huna o imong kasing-kasing. Kung magdesisyon ka, imong pang huna-huna o imong kasing-kasing. Okay. Karon, mo-focus lang ko maigsoon atong last na verse sa inyong gibasa ganina sa scripture reading, kinin sa verse 30. Palihog ko flash kay gi-highlight na ko na maigsoon. Nagaingon sa verse 30 maigsoon, unya misinggit siya, itubot nga mamatay ako kauban sa mga Pilistihanon, ug sa tibuok niyang kusog, timan niya, ug sa tibuok niyang kusog, gitulod niya ang mga haligi, ug natumpag ang templo, ug nahugnuan ang mga pangulo, ug ang tanang mga tao natunga dito. And this is the point. Mas daghang mga tao ang iyang napatay ni adtong higayon na kaysa ni adtong buhi pa siya. Ginoo, salamat sa imong pulong. Ginoo, salamat sa dihog sa imong Espiritu Santo. Magasulti ako, mag-explain ako sa imong pulong, but wala ko'y mahimo kung wala ka, Ginoo. So iyahi kini nga mga bakba, Ginoong Diyos, makahatag, Ginoong pagdasig sa mga kaigsuunan namo. Wala ko na sayon o sa mga panginahanglanon nila karon, but I know ang imong presensya magapanghikap sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Pinaagi ni nga pulong. This I pray in Jesus' name. Amen. Na-picture din na igsoon. Painting ni siya. Usa ni siya ka known kayo nga painting na igsoon. Painting mahalag ikaw ni. Giilugan gini siya sa mga dato na igsoon. Kita ninyo niya si Samson, wala na kayo buhok. Kaya kanang panahon na naputlan na siya ang buhok. Naputlan na. So, na mga tao diya sa likod, mga lalaki, mauna ng mga sundalo maigsoon nga ni-attempt na o dakop sa iya. And you know what? Sa ikaduha nga picture, makita nimo diha karon nga duha ka pusti iyang gitulod. Kay kung wala siguro niya nahawiran ning duha ka pusti, wala gyud dakong kadaugan nga mahitabo ani.
Mamatay din siguro si Samson nga dili mahimong dungganon ang iyang ngalan sa Bible. Kaya nga, kinsa may ganahan ko no maminaw ang story nga lalaki, daghan o babae sa kinabuhi. Lalaki nga dili ganahan mo surrender sa iyang kaluyahon sa Ginoo. Hangtod namatay na lang. Wala gyud dungog. Pero pinaagi ani nga image na igsoon, makita na to ang pinaka-great kaayo nga dungog sa Ginoo ani nga time. Although sadto sa ilang kay ang katapusan sa iyang kinabuhi, namatay gid siya. But giingon sa bersikulo nga igsoon, katapusan nga bersikulo, namatay siya. Pero ang iyang kamatayon nagpakita mga igsoon nga mas daghan pa siya napatay kaysa katong time nga buhi pa siya. Diba kung judge ka mga igsoon, kaning mga judge na to karon sa atong present world, muingon ganin nga sila nga hukom bitay ka. Kung ibalik na karong kanang silya elektrika sa atong nasod, kung ikaw na hintungdan anak, magpagulpul yun ka, kaya makaingon yun ka, walay hustisya. Tinuod, daghang nga damay na igsoon sa panahon ni Duterte, daghan kayo nga matay, nga wala yun nataga ang hustisya, nangaangin lang, kaya ang tinuod nga target sa mga pulis ato, katong tawhana yun, katura isa, agoy, kining isa kay daghan man na sila, naman na sila yung mga kauban. Kunya di kan panahon nga magkuratan na sila may suon nga atakihon sa mga pidiya, musukol man na basta na ipusil. Dito nagpinusilay ang katong mga kauban ra atong primary target, maoy na damay kay nagsukol-sukol man. Kung mo nang daghan kay pamilya karon nga mo against gihapon sa sistema ni Duterte, sa sistema ni Digong may suon tungod kay daghan yung nadamay. Okay? So kanina time karon na igsuon sa kinabuhi ni Samson, tan-awon na to may igsuon kining klase sa pagtuo sa usa ka Kristohanon. Panahon nga siya giayo-ayo og sulay sa iyang kaluyahon. I believe kitang tanan natay kaluyahon. Di malalis may igsuon na mga tao siguro mga igsuon nato na nga nag-suffer diri long time na. Bata pa siguro siya, angkod karon nadala niya ning kaluyahon sa pagka madinungtanon. Gadumot, dili mahiluna kung dili kabalos. Manimalos yun na. Labi na sa social media karon trending kining issue about iPhone o kabaw. Asa may importante sa imo ang iPhone o kabaw. Niya katong nga vlogger may suon nag-explain siya dito sa iyang side. Yeah, with matching bugal-bugal, pakatawa raman daw itong iya, content raman daw ito, pero na-misinterpret sa kadaghanan sa mga netizen, nga gibugal-bugalan daw niya ni mga farmers. Kay mas pilion daw niya ang iPhone kaysa kabaw. Kay vlogger man siya. Ngano pilion man ako ang kabaw, hindi man ang makatabang sa akong pagka-vlogger. Oh. Siguro sa mga bukid ra gina kapart diri kay sudat man iPhone akong pilion kay maka-vlog pa ko nya bisag layo kayo na ang imong kuan og video. Ang iPhone karon may song kung nay iPhone si Liban ni siguro nay iPhone diri kinsa pa si Apay siguro. O kung imo nang i-zoom in may song perting tinawa makita yun mga igsoon ang pinakalayo kayo nga part mga igsoon. Tinaw pa sa tanang tinaw. So, pilion kini ang iPhone. So, dito na misinterpret siya, gibas siya may son, although i-delete na to niya ang video, pero kuha niya po, i-download niya po, i-save, ato i-repost, pero tinaghanan nagdumot sa iya. Daghan kayong mga followers niya nga nag-unfollow na. So, usa ka something sa kinabuhi sa usa ka content creator nga moabot man kag 2 million, 1 million ka pin imong followers, nya inagtan-aw nimo dito, nahimo na lang 500,000 ka pin. Daghan kay nahitabo nga na may suon. So, kung sa atong panahon karon, considering sa technology na to kining artificial intelligence, ako
many times ko matintal din maigsoon kining AI. I don't know lang sa uban nga mga magwawali na to diri. Kay ngano pwede na gyud ko nga di magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay ihatag na diretso sa AI sa imo. Bisag ikaw nga ordinaryo ra nagapaminaw niya. Moingon si Pastor Brad, ikaw mag-isort sa atong prayer meeting karon. Kung ikaw maayo kayo ka sa technology, then kabalo-balo yung kung kamo istorya gamay, then mangayo kang tabang sa AI. I-type lang nimo dito, for example, 2 Peter chapter 3 verse 9. Give me a complete sermon outline with 3 major points, subtitles, example, application, illustration in the passage 2 Peter chapter 3 verse 9. Pag-click gini mo atong enter na igsoon dito, pirting daghana, detalyado kayo kay specific man nimo. Na ay tulong ka puntos, na sa isa ka puntos na ay tagtulong gihapon ka subpoints, na pagiging example, na illustration, na short story. Grabe maigsoon. Although kung atong huna-hunaon kay mauna magini ang panahon karon, temptation na siya sa usa ka alagad sa Ginoo nga dili na siya mahimong kanang productive sa iyang study life. Kay kami nga mga share sa inyo sa pulong sa Ginoo, balik-balikon ginako ni maigsuon. Sa wala kami nagtindog diri, Lunes palandaan, padulong Sabado. Giayo-ayo na gid mi maigsuon sa mga pagsulay. Bisan kamo siguro naka-experience mo na kanang tagaan mong time na mo exhort mo bisan sa birthday party lang. Iinan ka nga ikaw mag-share sa pulong sa Ginoo. Before ana ay agi-ayo-ayo di ka maigsuon. Yang kasagaran ra bagyon kaugalingon ra nimo nga membro sa pamilya ang gamiton. Hangtod malabot dayon ka, mo to akong giingon din sa inyo, kung naa kay espiritu nga manilumtanon, mo maalos gyud ka kung di ka mahilom, manimalos gyud ka. Bisag sa mga social media karon, rampant lagi ka ining balos-balos o comment. Mo comment siya dito sa imong video, batik man kurog man imong video, palusa na. Unsay kurog? Mas labaw ka pang kurog dito. Away na maigsuon. Wala pa gani sila nagkita na personal eh. Nag-away na. Ya samot na ni mga group chat. Group chat, bisag tulor mo ka po, nilipdag group pag yun ka. Sa inyong group chat. Kaya huwag ka kauyon. Although dili na itong ma-please na ng tao sa itong kinabuhi, na yung mga nature na ito maigsuon, bugawas yun. Sa pamilya na to, bisan pag-imo ng kaugalingong dugo, matingala ka ganong sa lawayon gining bataan ni. Asa man niliwat. Moingon ra ba dayon akong mama sa una, niliwat gid kasi imong lulo ha. Lulo gid diretso may igsuon. Liwat gid ako sa akong lulo. Daghang mga gibang liwatan. Ang imong pagkahakog na ay giliwatan. Ang imong pagkahimalikas na daw yapon kay giliwatan. Ako liwat-liwat kay pun diining mga kaluya ko no. Pero akong gi-search may igsuon kung tinuod pa ginang liwat-liwat. Kay labi na sa mga sakit karon, kung high blood ka, makaingon gyud ka nga nagi kay giliwatan. Niliwat ko ni Lula. Ang akong kuan kining mga katol-katol sa akong tiil, niliwat ko sa akong lulo. Pero kining sa kinaiya na hisgutan na igsuon. Nakakonclude ko na dili ni siya liwat-liwat. Imuhag yun ng pagpili. Imo gina siyang ibisisyonan sa imong kinabuhi. Mga kinaiya usahay nga hingaway, hilabtanon, tabian, chismusa, naagin na siya sa atoa. Kaugalingon na igsuon. So ayaw na mo kalibog anang liwat or kanang imuhag yung kaugalingon. Kaya man-identify na nimo. Kaya pwede raman yun nimo pilion nga dili ka maparihan niya. Kaya santo silang sa mga bata, kung unsa lagi makita nila sa ginikanan.
mao'y maawat, mao na makaimutan di liwat. Pero tungod lang ito sa environment nga iyang gidaan. Mao na mga ginikanan sa amuan ni Lucille, nagsabot kini nga, "Duy, di kita mag-away-away ha. Kung mag-away ta, istorya lang, then mudako gamay ang tingog. Pag mabatayan galing yun mo, mudako ang tingog, hinahinay. Anam-anam mo paubos. Dito. Maayo kayong sabot. Dito, isulay lang mga igsuon sa kanang basurahan ba? Basura ng katag, mga silupin, mga unsa pa na niya, mga panit sa itlog. Kining panit sa itlog, lisod, isigrigon. Labi nang madugmok na na, punito, gini mo, mutuwad, gika. Ano, gika. Ang akong maulitan ka ng mapilo ni akong tuhod, bakit pintigin kapuyag, yung hangak kayo sa mapilo akong tuhod. Okay na siguro, mulingkod lang ka, magyaka ka, pamunito ng mga dugmok sa itlog nila. Dito, tungkol lang sa itlog, may igsoon, dako ang tingog, ang among anak nga, nagdula na siya sa simpon dito, di kalitong singit na mo, "Hey!" Gininglisan ni may igsoon. Nakurat kami, nakalingit kami sa iya. First time to, nga nakita po, nga hindi siya, "Hey! Why are you fighting?" Nakahinuktok ko may igsoon na nagkupaita, no? Maayo na kinuha itong sapot ba na ingani, kalma, kung naiinit o ulo, pabugnawon sa isa, parihaman mga init. Nagkalayo duha dito sa super saiyan mga igsoon. Nag-combine ang power sa isa o sa ikaduha. So ang among anak lagi nakapahinuktok sa among mga dito nakarealize na yun ko nga pantong lagi di ay nga naay mga anak usahay nga mga kanang mga ngilan usahay kinaiya kay ila kinang makita, ila nang madungog. Di wala gyud ka makaikyas anak. Kung dili nila makita o madungog sa cellphone, actual nila madungog sa inyong panimalay. Bantayanan gid ni cellphone po. Kaya nga diha. Duha na ko ka YouTube account ni Skyler o katong amo agyon nga pamilya nga kuan kay sukad nga na-terminate itong isa ka YouTube account na kung mag-exort kaya wala ko nang kapalo sa policy sa YouTube na stricto na kayo. Naghimo ko upat kay YouTube account. Gilahi-lahi na ko kini mga video na to about sa church activity. Lahi na siya account. Video sa among family, mga reunion, basta about family, lahi na ang account. Kay para makategorize na ko, di ko maglipong asa pangitaon. So gilahi ko na ko ang kay Skyler, ang iyan kita ng video. Ay karon maigsuon kay nag-video mo po din sa iya. Nakuratan kay ko kikabalo naman ay siya mo upload. Tingala ko gabi na ko awat-awat ra siya sa gilid, sayo-sayo siya ang awat-awat na siya sa video ba nag-record na di ay. Uya okay raw ta to gi-record lang sa kamera. Sa video sa kamera, masave ra sa gallery. Iya pa yung gi-upload. Agay, nakuratan na lang ko, tukto ako sa Manila, itong time dito na ko nakita nga gi-notify ko sa YouTube nga ang imong duhang ka-account i-remove kay wala nag-follow sa policy. Kung sa'yo policy, nakabalo naman ko sa policy, akong gitanaw dito, unsang mga video dito na ko nakita, mga isod, pitong na ko video, gi-download ni Skyler o itong iyang ing-agaw sa Lumbia. Okay raw itong sayo-sayaw lang sila, naamay mga image ng mga yawa-yawa. Kapantay mo anak, kaya ganahan na sila nga, murag na sila kadungan mo sayaw. Niya katong ilang mga kadungan mo sayaw, mga sungay-sungay, mga dugo-dugo, dito mga igsoon, na-violate ang account tungod ato nga mga video. Wala man ko na ko na-open diretso ang warning sa YouTube, kay madilit pa utan ako ito. After 2 weeks pa man ako video, awa na, delete na akong account. Kung nakaanak ko may igsoon nga, kining bata, kung dili kinato ni i-monitor kay nasupraan na tagkabisi, ayaw na lang yung katingala. Nganong naingana na siya. Kay kita kaya po hinungdan. Kabalo naman mo ang buhat din sa kaaway. Wala manunta na to sila tudluoy anak. Wala na to sila tagaing idea anak, pero sila mismo maka-explore na. Tungod
sa trend karon nga panahon technology na magyud. Mga bata karon mga English baka na ganun wala man ani mo tudlo ing English ganun kay English man tungod sa YouTube. So karon palinta atong i-connect ni siyang present time na to sa kinabuhi ni Samson. Si Samson ani nga time mga igsoon is judge siya sa Israel na naay supernatural strength nga gikan sa Ginoo. Nahulog siya maigsuon sa usa ka Delilah. Hulog yun as in. Niya kini si Delilah, Philistine woman ni siya usa ka grupo sa mga tao sa Israel maigsuon sa silingan sa Israel nga mga kaaway yun mga igsuon sa Ginoo. Kay daghan gi sila mga Diyos ilang kinabuhi. One thing yun nga usa ka gikapahimungtan gid maigsuon sa Ginoo kini naa gyud kay another god nga gialagaran. So mao ni kani mga Philistines. Niya ang mga leaders ani maigsuon nga time ni approach kay Delilah, pwede ba nga i-discover nimo unsay sikreto ani ni Samson? So kuanan po siya dito, gitagaan sa kondisyon, tagaan og 1,100 pieces of silver kung imong ma-discover unsay kaluyahon sa imong uyab. Uyab pa man to, wala man to sino nagminyo. Uyab pa. Yeah, pero grabe na kayo ka-close nila. And they want to know how to overpower Samson and neutralize his threat to their people. Kaya nakita yun nila may suon na babag kini si Samson. Di sila ganahan nga mo-overpower ni tawhana sa ilang mga activity. Kabantay mo alam may suon sa simbahan bitaw. Sa simbahan. Nai-programa na to sa simbahan diri. Unya, nai-usap na tao nga nagsupak-supak. Di siya ganahan sa sistema. Niya katong tawhana, mangita pag yung kauban. Ato ang supako ng mga pamaagid ha. Meeting po sila, maghimo sila, grupo nila. Hangtod dito, matingala na lang atong pastor, nga nganong murag gahi kayo pasabton ang simbahan, ang church sa family. Kaya naadin isang kagrupo nga nagsupak-supak. Nga sa tako ba? Tako. Palihim. Ang muna usahay ang babag ka ng disunity bitaw na igsuon. Din kaninga time, si Delilah maigsuon, gibalik-balikan kiniya og pressure si Samson, gipangutana unsa gyud iyang kaluyahon. And you know what? Kapila niya gi-attempt maigsuon, katulog yun. Katulog niya gi-attempt, pero kaninga time maigsuon, katulog na mumpot si Samson. I don't know unsay naa sa iyang mind, siguro na to sa iyang mind nga basig pitikon ko aning bayhanan ni. Although love na ko ni siya, pero maabot talaga ang panahon siguro iya kong traidoron ani. So gibinuangan po niya, gibutbutan niya katulog. Ngutana si Delilah, asa man gika na imong busog? Ingon si Kwan, di ko kanang string bitaw sa puna ko kanang sa pana, naadiha nagika na akong kusog. Tulog ito ka beses may igsuon. Niingon siya first time nga sa kuan daw sa bowstrings o kanang mga kuan mga tanong daw siya maigsuon. Then kanila yung he says it's tied to new rope sa mga bagong PC daw. Then he says sa ikatulong higayon it's woven into the web of a loom. So puro ni siya mga bakak ni Samson maigsuon. Sa inyong pamilya, sa inyong pagka magtiayon maigsuon, kinsay hilig mamakap sa inyo. Kaya kasagaran na pag yun sa mamakap, maagyoy ayaw-ayaw o sunay. O sa'yo mamakap ka ba? Ingon ako si Lucille. Doy, murag na anak po galing kay i-install ng application. Makita na ko na yung cellphone kay transparent mami. Magtinanaway mami anak. Giingnan ako na siya na wala tayo tago-tago ha. Tinanaway taong account. Kay nailahan na po may suon tulo siya ka magtiayon. Nga tungkol sa ilang kasubra ka private kaayo sa ilang kinabuhi. Way ilang tanay lo lagi ba? Walay tanaway sa Messenger, sa Facebook,
personal life nimo ay ayaw hilabti kay para walay gubot. Kay kasagaran do lagi sa gubot may igsuon kung maka-discover ang usa ka partner o butang sa imong kinabuhi. Nya nakuratan siya. Pagkakuratan niya nadamay pag siya dito sugod na ang lalis. O wala di siya kabalo ginatanaw na ko iyahang mga aplikasyon. Kay yun na yo dili na tamo pakaron ingnon diri kining mga online loan karon perti kusugan dinhi. Daghan kayong mga tentasyon sa atong pagpangalagan maigsuon, although kabalo man ta nga need gid kaayo kay kinahanglan manghulam gid ta kay wa na tay gikaon. Mura nag mabutang ng life and death situation kay maulaw na siguro kang panghulam sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon. So ang last nimo nga option application, online apps. So dito 3,000, may 5,000 na offer. So ang imong mind ay ana mabayran ra nako ni gamay ra makaini. Pero ang nahitabo ni loan ka ato kay imo ra pud gibayad sa isa ka loan. Nya ang imuhang na benepisyo pila ra 5% ra siguro to nga imong nagamit personally kay gibayad ra pud nimo sa isa ka loan nga nag-interest na. So I'm not saying mangilabot ko sa inyong mga personal life na igsoon, pero ako mismo, kami, na magtiayon, nakaagi yun may maigsoon o sitwasyon sa among pagpangalagan sa Ginoo nga niabot yun sa punto nga nangaangin na ang tanan, nangadamay na. Kung nakaagi na mo anang nga message sa imo nga, hello, kumusta ka? Tagalog pag yun. Alam mo ba, kilala mo ba ito? Oh. Palihog ko, sayaw na nako kay lisod pag Tagalog. Palihog ko, singla siya. Tabangi kong paningil. Kay bila na ni katuig iyang utang sa amo. Hangtod niya ako din sa punto nga nakabalo na siya sa mga barangay opisyal. Kinsay kapitan, kinsay kagawad, iski president. Kaya iyan na daw dalon dito ang problema sa barangay, hindi yun mabayaran. Dito ikaw nga, murag nakuratan, kay first time po nimo, wag po kay hanaw nga, dili day diretsyo mapriso ng mga naiutang, isa mahadlong usahay ta pag attorney na bumisin sa ato. Ito po si attorney, bla bla bla, prisuhon na ka na mo. O ano bang hadlong lagi kayo ba? Nga ikaw nga murag kay hanaw sa balaon, dito, nag-away na kayo mo sa iyong partner kayo, sobra na kayo, di na ni pwede. Oh. Yan, dito na po na-phone out nga kini na mga utang-utang, dili kinay ka diretso mapreso ani, kay muagi pag inisip barangay, dito po nakuratan kay nakabalo na siya, Kapitan Edwin Kabani, nakailagin siya, taga Manila siya, kaila siya sa first kagawad, kaila siya sa iski president. Anak ko, grabe kayo, anak ko, AI din siguro ginapon ni May. Nangayon siguro siya tabang sa AI ato. Dito may suon, bottom line sa among experience about aning utang-utang. Niabot din sa punto lang ko may suon na nipaulay yung ko guwali. Nanangit yung ko, hindi sa ako magwali kay lisod din mo, musyar ka sa pulong sa Ginoo, mupanda sa imo diretso. Wala po niya nagpasabot nga ni Barok po niya diri karon kay pulipid na ko. Hallelujah. Kasi nagtuo mo mga Pastor J, pulipid na nakabarok ni balik na. One thing nga nakahatag o tinaw sa kung huna-huna na igsuon. Kung na'y problema mo abot sa imong kinabuhi, kung naay mga tentasyon nga moabot sa imong kinabuhi, think about the Word of God. Wala na kita usahay lagi mga bersikulo. Bintahan na lang siguro ni mga bata kay na memory verse. Yung kita usahay, murag na problema nga gamay, na bill sa kurente last month, niabot pa itong pila to, 11,000 ba to? May mga surcharge, so pa na ang mga charge niya. Ang problema na mo ato ireklamo lang.
Kung pagreklamo na mo dito, ni gamay among bills, pero wala, pila ni kabulan ng pinayara sa kuryente perting mahala. Ireklamo raman niya eh. Pulong sa Ginoo may igsoon. Morning, maayo gid kaayo nga naatay prayer meeting, naatay devotional. Kaya akong balikon sa inyo may igsoon, muabot ang problema gamay or dako, basta ma-register sa imong utok ang pulong sa Ginoo. Tunawon ginang niya may igsoon sa imong una-una pa lang. Struggle mo na. Mo nag-ingon ako sa inyo, perseverance under pressure. Kay kitang tanan nga mga Kristohanon, naatay mga pressure kay atubang yun. Nakana nga pressure nga murag iduot na ka og sakto. Piling nimo ikaw ray nagproblema ana. Huna-huna rin nimo wa na itapang nimo kay ikaw ray nagdala ana nga problema. Mga angin ang tanan maangin. Pati imong pagsimba sa Ginoo, maangin number 1 yun. To sa ako nga pa lang, gidamay ginako ang kong pagwali. Ngayon what, sa panahon nga nag-standby ko itong panahon na, kay kanang itong mentality usay na to, daghan bitaw na sila diha. And we are so blessed, we are so thankful kay daghan mga alagad sa Ginoo diri sa atong church. Kay kung ang ubang church nga bitaw ni, i-compare na ko sa uban na igsoon, ang pastor mo ay mag-worship lead. Ang pastor pag-imong challenge sa opirin. Kung ibalik tong stage atong simbahan sa una nga pioneering 5 pa katuig, 8 katuig. Ang unong tanan sa pastor iya tanan kay wala pa yung membro mo salo. And we are so blessed atong simbahan kay naatay mga graduate ng Bible School. Do sa ako ang part, mura ko mag-struggle ko na pressure gyapon sa ako kay naay mga classmate ako sa Bible School nga naanay mga pioneering church gidala na igihandol na nila nga simbahan. Napoy uban nga backslide. Pero sa ako, naay portion nga pressure sa ako nga Lord, di ba ko nimo paninglan ani nga ni eskwela Bible School kay para lugat tagbangan nako ang mga alagad sa Ginoo, musangyaw sa imong pulo, mo tanong og simbahan niya. Ang status ang kinabuhi karon is ordinaryo na lang nga listener. Mo gito gibati ginako to nga galingkod na po niya. Nya niabot din sa punto nga igsuon nga nagkuha ko ng cellphone, nag-record ko sa live, thinking nga makonsider sa Ginoo akong ministry. Nabisan sa live na lang may makadungog sa pulong sa Ginoo. Struggle kayo ko may igsuon. Dili lang siguro ninyo makita sa inyong personal po ninyo nga live. Naiuban ninyo diri nga ang simbahan. For the sake na lang yun, nga ma-restore ang inyong status sa inyong pagpangalagad sa Ginoo nga pinting uga sa tanang uga. Mala sa tanang malagad. Bisa na galing magkaon, di na kapalong, di na mampo. Mailhanin mo na maigsoon ka ng mala nga spiritual life, kay bisan sa kaon, di na kagampo. Matulog ka, higda na dito. Wala na yun. Ang kanang mga spiritual things nga ganahan ang Ginoo, wala na. Temporary na lang yaw, murag nahimo na lang normal na sa imong kinabuhi. Nga ingana na imong status, ang atong status sa Ginoo. Na si Samson na nga time, you know what? Ganahan pa kayo siya sa iyong kinabuhi. Sige pa siya o patintal ni Delilah. Pero niabot ang panahon may igsuon sa iyang kinabuhi, nasulti kit niya ang tinuod. Ingani ang trabaho sa kaaway. Gusto gid sa kaaway nga ipagawas ang tinuod nga ikaw. Imagine 3 times gi-attempt niya pagka-ikaupat dito na nakasulti na gid siya. Si tinuod lang Delilah ay saba ato ang sikreto sa akong puso naatiri sa akong buhok. Kung maputol ni akong buhok, mawala kin ang puso. O gusto na ko ni i-clarify sa inyo may igsoon. In case wala pa mo nakapalo. Na ang sikreto sa puso ni Samson wala nagikan sa iyang buhok.
kundi gikan sa Ginoo. Tanawa, usa siya bata pa siya, gihalad na siya. Nay Nazarite baw ato sa iyang mama nga di siya paimnon og bino, di siya pakanon og mga bawal. Gihalad din siya hangtod nitaas siya mo di paalutan. Nya dito, imagine giniingon ba ang Ginoo nga na Samson, ayaw gid paalot Samson ha kay naa bila akong puso. Wala gid nasulat sa Bible nga niingon ang Ginoo o ang sikreto sa iyang puso naa sa iyang buhok. Nagbuot-buot si Samson na igsoon. Panawa ra gid ni. How many times atong Ginoo gibadlong ta niya magbuot-buot gid gihapon ta. Sige na tagkadungog na brother, sister, hinaot lang ta sa imong pagpangalanggat di sa Ginoo. Learn to sacrifice. Unsa ng mga papag sa imong pagpangalanggat, i-sacrifice na di sa Ginoo. Pero wala gid gihapon ta. Patuyang gihapon. You know what ako ni explain sa inyo kining kinabuhi sa usa ka trabahante o negosyante. Ngano man gyud ni mga trabahante ug negosyante nga moingon man gyud nga excuse ako aning Domingo kay busy ko. Labi na ning mga estudyante pa gyud na ay mga trabahoon, mga usapan mga thesis diya. Hangtod na ang simba na naangin na. Nya samot na ay commitment pa gyud sa simbahan. Gi-excuse na lang po napin. Wala may problema sa atong mga leaders siguro diri kay musabot man ta. Pero kung ni-commit man lang galing ka sa Ginoo, it's between you and the Lord. Yung dili na siya between you and the leader. Nga imong gipasaligan. Basta commitment gani may suon, Ginoo gina siya direct. Amen? So, ayaw po kong ingon ha, ako malagot nga kung may mangutan ko sa tao ba, may brad, simpa na doon. Nang-invite mo ko atong 3-in-1 na to sa mga kauban na mo diya, mga ginikanan sa eskwelahan ni Skyler. Paano mo 3-in-1 activity? Ako naging ingon ko, nailitson. Hagiin na, naging akong nailitson kay para ang yun nga makainom ay kapahala ang niyang intensyon kaon basta makadungog sa pulong sa Ginoo na ay litson. Giingnan ra magha ko may suon na. Mao ba brad? Sige brad, sige puhon. Bantayin din ang mo ingon og puhon may suon kay wag but gid. Ay di mo pa. Ay na mo pag-expect mo sa mo ingon gani siya puhon. Ay nang di mo pagdahom. Mumutong na siya. Kaya kinig buhon nga word, murang nga itunglo ng pag-uyo din ang word. Basta mo ingon na ganyan siya puhon, ayaw nang expect na lang ka siguro 40% expectation. Kaya mag-expect ka, kaya niingon siya puhon, nadismaya ka, hangtong makakupak na hinong relasyon, di na mo siya tagdun. Nakita mo sa eskwelahan na, wala na'y tagdanay na, nadamay na ninyong relasyon. So karon na igsuon. Point number 1 nga akong ihatag sa inyo, the reality of failure. Sa kinabuhi ni Samson na igsuon ni abot nga, gi-remind gid siya sa Ginoo ani nga time sa iyang kaluyahan. Nakahinugtok gid siya og samot na igsuon panahon nga gidakop na siya, gigapos pa gyud. O dito kabalo mo unsay unang gibuhat paggapos sa iya. Kung ikaw ang nahintungdan ani, makaingon gyud ka na asa naman ka Ginoo. Pagkapos gid sa imong gisuon, automatic gilugit ang iyang mata. Walay susama kapag pagka-horror na sitwasyon sa kinabuhi ni Samson. Lugit din sa mata. Mangutana ka nga nung mata pa pwede rin ito putlon iyang tiin, putlon iyang kamot, putlon at liog. Samad-samaran siya o ibartolina siya, manong gidiritso dito sa mata. Mga igsoon. Kaya ano, kaning time, nasabtan sa mga kaaway, na kining atong pananaw, kining atong vision, kining atong panlantaw mga igsoon,
usa ni siya ka importante nga kaayo nga bahin sa atong lawas. Kay ngano? Kay kung wala pa to, kung nakita pa ni Samson ato nga time, ang iyang mga kaaway unsa kadaghan iya tong pangpapamatyon tanan, oy kusgan kay sa ipanglambar ato niya. So dili gusto sa kaaway nga makita sila tanan. Kay kung makita sila mahawiran man na dito ipanglamba. Amo to ang matagid gilungkit diretso kay magkapakapa ngay ka anak ng suon. Anak-anak kay ka. Mawag kag bisyon. Pinaka worst na siya nakahimtang sa imong kinabuhi. Kinsa tong karakter sa Bible nga ang unang naghihimo pod sa Ginoo sa kinabuhi, nagikuan siya pananaw. Kinsa lang ito? Kay gilutos niya mga Kristohanon, si Pablo. O grabe kabilinghon ng pananaw na ito may suwan. So ani nga time, failure is part of the human experience even for those with great calling. Samson's pain was not just physical but spiritual. Timaningin gini. Makaingon siguro tag physical to nga problema ni Samson, pero ang bottom line ato spiritual problem yun. Kaya nga naman wala siya, dili unta to siya matintal ni Delilah kung ang iyang spiritual relationship sa Ginoo dasig. Dito nagsugod kaluya ang iyang spiritual maigsuon sa panahon nga nakita niya ang mga panalangin sa iyang kinabuhi. Tanawa ra, bantayin ini. Nay mo ingon usahay na to blessings in disguise. Kanang pulong nga blessings in disguise. Murag gialaw sa Ginoo kasakit siya nga niabot sa imo pero blessing in disguise niya ito. Tumoni siya karon tanawa sa iyang mga kadaugan, gipangpatay niya mga leon, pambalian niya o mga bangis kay mananap, mga oso, mga bear, ya mga higante, pag yun mga isuon, mga dagkong tao, suklan din niya, huwag yung makapildi niya. Kaya sa kadaghan na sa iyang mga kadaugan sa iyang kinabuhi, consider to siya ng blessing sa iyang kinabuhi. Kumpiyansa kayo siya. Dito na nagka-weak mga igsoon ang spiritual life sa Ginoo. Dili garantiya na ining ihalad ka sa Ginoo, no? Naiusahay magpa-child dedication ta, na ihalad ang motor, ihalad ang balay, kay para na way demonyo makasulod, way utang makasulod. Ihalad ang imong kinabuhi sa Ginoo, kay para lugar na dili mabackslide. Ang tinuon ani mga igsoon. Example lang ako rin sa motor. Kay niingon kong manghod sa tanang gihalag niya mga igsoon nga mga motor di na maihap na hinumduman niya nga naay upat ka buok na aksidente sa iyang gihalag. Nga dito ko nagkatawa pa kaya nakadumog kong wali anak na dili na siya garantiya daw na bisan pag ihalag niyo ang kanang motora na di na madisgrasya. Dili na siya garantiya nga iiway yun ka sa kadautan. Kaya ang tinuod ay ato nga gihalad yun dapat ang imong kinabuhi ang driver anak nga motor. Kung saan man na mo ihalad nimo ng butang niya ang nag-drive, ang nag-maneuver sa manubila palahubog, adik, useless mga igsoon. Ang importante gid ang imong kinabuhi. Yang kani karon kay kinabuhi na maginigihalad sa mama ni Samson. Bata pa siya, gihalad na siya. Yang anong niabot mo gihapon sa kinabuhi niya nga natintal siya. Dili na dayon mulusot ng istorya may suot nga free will. Karon, dili na ko tubagon tong asa gikan. Kasing-kasing o huna-huna. Unsa may paminaw ninyo? Sa imong pagpanugyan sa Ginoo, surrender ka. Imong ihatag ang tanan imong kaluyahon sa Ginoo. Asa man nagikan sa imong una-una, sa imong kasing-kasing. Ito bago na nako maigsuon. Ang tinuod gid ani nagikan gyud maigsuon sa imong kasing-kasing.
Although na ay verse na be transformed by the renewing of your mind, pero ang tanang utang mga igsoon, dili na siya madesisyonan sa imong utok kung dili gikan sa imong kasing-kasing. Kay kining kasing-kasing na to, mao man ni naghatag og kinabuhi na to. Kay kung dili ni siya mupam, kung sa science man, muundang ni siya upam, mahinay ang distribution sa dugo sa imong mga ugat. So dili ang pangsun imong kamot kay way dugo, manidaloy, imong tiil ma-paralyze kay hinay ang pump sa imong heart. So ang tanan mga igsoon naggikan gyud sa kasing-kasing sa tao. Before na imong giyanahon nagsugod na ng daan sa imong kasing-kasing. Diha na rin nagsugod ng create in me a clean heart, O God. Magkanta ni David. Dunay dako kay explanation na pero maglangan ka maigsoon basta gikan sa kasing-kasing maigsoon. Karon, point number 2. There is the cry of dependence. Nakabantay mo ito niingon si Samson maigsoon, niingon siya, nisinggit ni siya, "Oh Lord God, please remember me and strengthen me only this once." Nagkakampo ba mo anak na, "Lord, one more time lang Lord, last lang yun Lord, one more time lang Lord. Hikapa ko sa imong presensya, Ginoo. Tanduga ko sa imong presensya, kay grabe na gyud ko kagahi, Ginoo." This is the prayer ni Samson na hilak gid siya kadala singgit. Imagine, buta, nagmut-mut pa siguro ito iyang mata ng zuti, kilungkit man. Wala siguro ito butangin ka ng anti-tetanus o mga unsang parang dili man ma-infective. Pero nakasinggit din siya itong time ng zuti, tanawin niya, wala na siya mahimo. Yung kasagaran ba yan ng time dito may zuti, mura ng wala kay mahimo. Diha tanan mong plus sa imuhang alimpatakan. Ang tanan ni mong gibuhat batok sa Ginoo. Kanang time bitaw na alon na ka, nag-inusara na lang ka, although na kay bana, na kay anak, wala ka mali-maliha, na kay pamilya, na kay loved ones, wala ka gitagan. Kanak nga mga time yung isuon sa atong kinabuhi, mao ginay pinaka-decision making ginuta na to, nga maunta ng panahon nga mutawag kita sa Ginoo. And the best thing gihimo ni Samson. Kung hindi ra gid siya ani magbagulgul, mo reklamo, mamalikas, Ginoo gihalat mo ta ko sa akong mama ngano man ni. Tanang mga pagpangdaot batok sa Ginoo, pwede niya isulti ani, pero pinaka the best thing nga bersikulo may isuon, nisinggit o nangayo gid siya tabang sa Ginoo. Nihangyo pagin siya, "Lord, one more time lang, one more time. Bahala, wala na another chance, kanina lang, one more time. Tagai ko og kusog." Kanang pagbangon na to sayo sa buntag may suon. Grasya gina sa Ginoo nga gitagaan kag kusugan upaan mo ang diri sa simbahan. Daghang kay temptation karon kini anong online na to, pwede rin ka maingon na di na sa kumusimba, di rin na lang sa ako sa live, tanaw. O kung walay live, daghan mo mga wali sa internet. Daghan kayo mga paborito ni mo diyan nga mga magwawali. Temptation yun, pwede yun, di mo na nga maagian niya yung suwan ng kahimtang sa imong kinabuhi. Samot na, dugangan paging problema personal. Problema sa pamilya, problema sa silingan, tanang problema na nimo. And you know what, the best thing, kung maabot na sa moment sa imong kinabuhi, tawag sa Ginoo, sampit sa Ginoo, sa tanang panahon sa imong kinabuhi na isuon. Hamli ko sa Ginoo, Lord, one more time lang Lord. One more time na lang yun, Lord. Di man siguro na ako mahatag ang the best sa imo, pero isang karon ng panahon na Ginoo, gihangyo ta ka. Tagai kong kusog. And you know what? Naiusa ka example may isuon ni Samson ani nga time na sa iyang pagkabuta na humiliate siya,
judge siya ani nga time pero wa na gikantsawan na siya sa mga tao, mga Philistines. Bugal-bugal sila tanan. Katawan wala na mahimo. But you know what, ang gihimo ni Samson, nibalik siya sa Ginoo kay nakita niya, na-recognize niya may igsuon nga need na gid niya ang tabang sa Ginoo. Kung sa mga panahon na sa imong kinabuhi nga gipangduulan na nimo tanang maduulan nimo. Pero wala gyapon. Basig need lagi ka may igsuon o singgit, luhod sa Ginoo, hilang sa Ginoo. Basin di ay. Kaya mo may gibuhat ni Samson, wala naman kasi madulan. Great man of God, ilado, bantugan, giyumigit at tubangan sa mga pagano, mga walay Diyos sa iyong kinabuhi. Tawag siya sa Ginoo may suon. Number 3. At this time, there is an expected victory na nahitabo sa kinabuhi ni Samson. Sa Judges chapter 16:30, nigon, so the dead whom he killed at his death were more than those he had killed during his life. Samson's final act, pushing down the pillars of Dagon's temple. So, muna ni panahon na nihangyo siya sa kabata. Kita na nakuhaan siguro niya ang bata dito. Nadungkan niya na yung bata na istorya-istorya. Nihangyo siya sa bata. Dong. Kabalong ka asa dapit ang mga pusti diri dong. Kuhaan ni ko, giyahi ko. Nagpagiya siya sa bata. Ihawiran ko siya sa bata. Ito, ihawin sa pusti. Yan. Kung na siya ampo ato. And you know what? After prayer, after pagpanugyan sa Ginoo, nagtuog yung po na ginaytubag na igsuon. Kaya ano, dili ito i-reveal kay Samson na hawiran itong duha ka pusti kung wala siya nidungol una sa Ginoo. Nananghid din siya una sa Ginoo. O dito na ito sa iyo na una nga kung i-grant sa Ginoo ang kusog, manabla na nagkikuan. Takong iyang pagtuo na igsuon. Hawin siya sa drogap haligi. Napilkin niya buhat kahig yun. Nagko, mga haligi sa una may sublingin. Nagpititaasan. Di yun. Kaya tungod sa lumag kayo tungod sa katakot. Pero nahawiran niya may suon. And you know what? Aning nga time sa ikaupat na puntos na to, responding with faith. Nimbut na nasilsigit siya muna-una bisan sa iyang kapakyasan. Nagtuo siya nga na'y buhaton ang Ginoo. For the last time. Gihatag automatic sa Ginoo ang kusog. Pero tan-awa ra ang iya niya pumunahuna na agyod gihapon sa buhok. Tan-awa ra din ni mga igso. Iya gihawid-hawiran siguro na tubo na. Pero dako na. So, dili man nato ni siyang malalis ani kay maugin lagi iyang nadak-an lagi kay maugin siguro gi-explain sa iyang mama naa sa iyong buhok ang kusog. Pero ingani ni siya maigsuon. There is nothing wrong kung asa ka nagtuo. Kay pwede ra nga gamiton to siya sa Ginoo nga instrument iyang buhok. But the origin sa iyang kusog is directly gikan gyud sa Ginoo. Pareha ra gud ani mo inom tagtampal na kun ani gi-illustrate ninyo sa una. Bata nagpalit gisugo og nipalit siya og tambal. Bata kay nasay hilangan biogesic nya ato nga time natanggal ang isa ka putonis sa iyang pulo. Iyang gibutang sa iyang bulsa. So pagpalit niya biogesic, iyang gitanggal ang tablitas. Tanaw niya, wag may tubig. Sa balay na lang ko yung iyang gibutang ang tablitas sa iyang bulsa. So, nagsagol na. So, karon pag ulit niya siyang balay, iyang kuha ang tubig, inom siya rin. Kuha po rin niya ang tambal. Inom, tunog. After pila ka mga oras, naulian ang bata sa iyang hilangan.
O dito, pag-ilis niya sa iyang sinina, nahulog ang biogesic. Kaya natuali ang iyang sinina. Pagtanaw niya, hala, ako na itong iinom. Pero na pa man niya, dito niya na-realize ang iyang natulog di ay ang butonis. Ingani ang pagtuo may igsoon. Gamiton sa Ginoo ang mga butang para maulian ka, pero ang tinuod ani naagyon sa imong pagtuo ang tanan. Naaragin ka sa imong pagtuo. O sa ngayon, magpasol-pasol ta usahay ba? Nay ako na testimony mo sa usa ka pastor. Kay nay usa ka ginikanan o kanang magtiayon na nagpaampo kay pareha sila may mga sakit. Ang sakit sa isa is nasa kidney, trouble. Ang isa dayon galisod o ihi. So nagpaampo sila dito. Niya kabalo mo sa nahitabo after pila ka bulan na dialysis. Ang isa dayon na-admit bungkay pa rin kaayo. Niya ang iya din gibaso ang nag-ampo sa iya. Tanawa ra. Nagpaampo pa ka niya magbasul-basul mangyapon niya ito. Ang tinuod din ani Megson sa kaayuhan na to, mga milagros kinabuhi na ara gini sa tong pagtuo. O na kung negative thinker kayo ta, kung puno kayo negatibo atong kinabuhi, matingala na lang ka, negatibo yun ang gagahitabo po sa atong kinabuhi. Eh dili man ato gina-exercise atong faith, wala may dautan nga tuuhan na to. Wala may dautan nga imo na lang isintro ang imong una imong kasing-kasing sa Ginoo. Mo resulta man na siya og pain, mo resulta man na siya panalangin, pasalamati ang Ginoo. Katanawa ra si Samson ani nga time nagsakit gyapon sa iyang buhok. Ito po siya. Pagtulog niya, tumba, nangahulog ta ng mga dako kaya ang simento sa ibabaw, hantod ng bangga-bangga, hantod ng mga pudpud, nangatabunan ang tanang mga tao atong panahon. O dito giihap mga igsoon sa historian, mas daghan pa ang napatay ni Samson kaysa atong buhi pa siya. Although namatay siya kapil, pero at the end sa iyang kinabuhi, iyang napasidong ng Ginoo. Ay ganong una sa tanan, niduol siya sa Ginoo na ngayong tabang, na ngayong pasaylo, o na ngayong og kusog. But dili man dito siguro immediately ang sa time sa Bible mga usahay, may mga usahay, in the beginning God the heavens and the earth. Dako kayo ang gap ana. Abi siguro nimo one day ra na gihimo ang kahoy dai isikandi gihimo ang pong langgam. No, kaya ang timeline sa Ginoo ang isa ka adlaw nato o isa ka adlaw niya 1,000 years dito siya sa tuwa. O nagitay time ato pila ka semana gid siguro sa struggle dugay gitubag iyang pag-ampo. Wa pa siguro siya kusog. Nagatim-atim siguro siya ato og tuklod-tuklod o wa man gid magin matarog. Pero ani nga time igsoon, last na punto sa iyang kinabuhi. Nanugyan gid siya, nangayo siya tabang sa Ginoo, nangayo siya pasaylo sa Ginoo. At that time garan sa Ginoo iyang tubag, pero sakto silang namatay gid siya. Apil. And that is the consequence sa iyang gibuhat. O diyan na ito maingon na patas yun ang ginawa. Kung unsay atong gitanong, anihon yun na ito. O ito tagaan katubagan sa atong pag-ampo, pero katong binuhatan ito sa una na wala ginahiyon sa kabubuton sa Ginoo, magsapit kita ito. Kaya ingala ka justice ang Ginoo. Nga naman ni Lord, pinangalagdat naman unta ko, nangingani naman akong kinabuhi. Wala ka kabalo na karon pa kami ay nagbayad sa imong gibuhat sa una. Pila ka tuig na niagi ay pagipasinati sa Ginoo sa imo. Kung dili nga ito na ang ngayon ikadismaya may son. And last may son about the story. Ako ni-share sa inyo before ko mag-end about the story of Aaron Ralston sa iyang tragedy na naitabo sa iyang kinabuhi. Dili na ito mo picture out
kung unsa ning gitawag na kining persistence o perseverance in spite nga luya na kayo ka, ipili gyapon nimo nga upadayon. Kani si Aaron Mason, usa ni siya ka mechanical engineer. Then at the same time, author po siya sa mga libro, na libro nga iyang isulat o gihimo na po siya mga inspirational speaker. Tungod ani nga kahimtang kini nga experience iyang nagian. Baklay-baklay siya kay mountain climber man. Agi siya ana sa part sa Utah kanang mga canyon bitaw, mga bukid nga naay mga liki-liki sa tunga, may suon kay tuon na siya sa mga tubig sa una, agi sa river sa una, napurma din siya ng volcano. So dito, tabok-tabok sa ito, lukso-lukso, enjoy lang yun ang magkuhan-kuhan lagi, mag-trekking-trekking sa bukid. So dito, nasipyan siya maigsoon. Nakatamak siya o usa ka puntok sa bato na igo ra ito siya ni patong sa duha sa bangag niya. Dili kay ito strong nga pagka-plastar sa bato. Pagtamak niya, nahulog maigso ng bato. Dako ng bato. Naapil siya katagak. Dito, wala gayon siya napunta kay arpiot mo kayo. Murag natimpak lang ang bukid ba? Nabanda-banda lang siya kamay dito hangtod. Natagak siya maigso. Layo habong-habugin. Niya ang nakasanding ato maigso is ang iyang kamot. Isa ka kamot niya, wala, murag wala. Naipit sa bato. Niya, tirtig yung pagkaipita yun, niya bisa unsaon niyang bira, di naging may bira. Niya, karon gi-apply niya. Ani nga time, nagsalig pa sa iyahang kahibalo, iyang skill kay kuan man, mechanical engineer man. Niya, kanang mga mountain climber, kumplito man na sila gamit sa ilang bag. So dito, kuha niya yung bag, kuha niya pisik. Ngita siya pamaagi unsaon na maibot iyang kamot. So iyang gigapos ang pisik sa bato. Itsa niya dito, niya kuot sa iyang tiil, dito gigapos yung bato. Banganan, and itsa na po niya ang pisik dito sa ibabaw. Kaya naman niya po yung murang bato dito nga masalitan sa pisik. Ang iyang gihimo, iya din gibira. Murang gihimo niya puli ba? Gibira niya para maalsa ang bato. Gibuhat niya tanan maigsoon. Niabot na sa punto, naabtang din siya na igsuon o tulo kagabi. Sa tulo kagabi, dito na siya inom sa iyang ihi. Huwag na maging siya, nahurot na maging iyang balon. Tubig niya nga extra, hurot na. Bisa kung saan niya budget, nahurot na yun. So dito, survival, may isang instinct sa tao. Ihi, iinom. Para lang yun makasurvive. And you know what? 3 days na to o 3 nights. Na siya sa awaaw nga part na igsuon. Wala ang mga tao na nagi. Diretso ko na nato, naabtan siya 5 kaadlaw. Pag 5 kaadlaw na igsuon, dito siya naka-decide o gulgul sa iyang kamot. Na siya konsilyo nga made in China doon. Gigulgul din niya, why anesthesia? Gilukit niya ang joint kanina part diri sa siko. Di man ang putol, bukod sa ako na niyo, gilukit din niya ang joint. Dito, gigulgul niya, may suwa na, singgit siya. Niya, kanawara sa iyang kabray. Iyang i-record ang iyang paggulgul. Yung naman siya kamera, yung ibutang dito, i-record dito naguna-una siguro siya na makasurvive pagin siya. Mahimo na yung story, inspirational story yung kinabuhi. Gulgul niya, gulgul dito na igsumupit, ito kaya kinaputol. Antong nakuyapan siya, antong mata na po, gulgul na po. Dito, pero ang nahitabo na yung suwan, wag magin niya naputol. Kuyapan siya. Pagkatulog na yun, 9 plus sa iyahang vision na igsuon. Nakita niya ang iyang anak. At that time, wala pa siya anak. Nakita niya sa iyang pananawon ang usa ka bata nga babae nga 3 years old nga nisingkit sa iya. Papa! Papa! Niluon dagan. Naputol ang iyang damgo or vision ba ito.
nakabaton na po siya og another stream. Kaya nga no, nisugod siya mo na huna, magkaanak pa rin ko, ani. Nabuhi siya ng sunduyan na kayo siya ito, na siya paglaong. Nagulat na lang siya, mamatay siya ito. Pero tungod na itong bisyon, ipakitaan siya, anak na nitawag ng papa, napuhi, may suon, na-revive. Natugangan na yung adrenaline, siguro ato atin ito, gulgul na po siya. Dali nga pagka-istorya, 5 days and 7 hours. Naputol ang iyang kamot. O dito, nihinay-hinay na dayon siya paghipo sa iyang gamit. Tinang-uhawag niya. Dagan siya, kat siya ito, isa kakabot na yung gamit. Dagan siya, may kita siya kang tunaan sa mga buhaya, sa mga mananap dito may suon. Kanang kuha na kayo, baka na lapok na nga, naigamay tubig. Inom siya dito, bahalag, lapok. Baklay na po siya. Kaya katong time na may suon, gikuha na siya, gipangita na siya sa rescue niya. Wala may kabalo, asa napit siya. Huwag man po siya nagbilin og note na, ma, angkol, auntie, hindi ko aning bukirahan, baklay-baklay. Wala, may idea ang mga rescuer. Yan, timing kayo, pag baklay-baklay niya, kaya nangita siya tabang, kaya wala, kuya pa naging siya, nagtulo-tulo na may niyang dugo. Timing kayo, na nakatagpo niya nga usa ka pamilya na nag-hiking atong napita. O dito, katong pamilya gigamit sa Ginoo, gitawag sa rescue. Naara diri ang inyong gipakita. So, fast forward, nahimo siya karong author nga igsoon, inspirational speaker kung asi sa dalon niya. Ang iyang damgo o ang iyang pananawon nahitabo, nakaanak din siya babae, nadugangan pag-isa. Kung so may mensahe ang karon sa atong pagpangalagyan sa Ginoo. Niabot na ba sa imong punto na wala na'y pahinumdum ang Ginoo, wala na'y pagpadayag ang Ginoo na makasurvive lagi ka anak? Makarecover na lagi ka anak, igsuon, anak, akong anak. Bisa na lang siguro may igsuon na ito, pero wala na'y nakapikpik siguro sa imo, sister, makalahutay na lagi ka anak. I-grant ka sa Ginoo, panalangin someday, basta mula hutay lang ka. Sa atong kinabuhi, Wilson, importante di kayo yung paglahutay. It doesn't matter kung saan nakadako, mga pain, mga struggle sa imong kinabuhi. All things work together for good. Sa tanan nga nangalagad sa Ginoo, kung naa may mga kasakit ni abot sa imong kinabuhi, estudyante, magkatrabahante ka, or kanang negosyante ka, gialaw gina sa tanan sa Ginoo. Kaya para kita nga mga nangalagad sa Ginoo, madugangan ang atong kaalam. Wala kita'y hanaw maigsoon, wala tayo ikatambak sa uban kung wala kaagian ng mga butaga. Kung anong gusto sa Ginoo nga mahimo kang blessing sa uban, ipaagi sa kaog, baid-baid sa iyong pagtuo. Dili ka mahimong ipintir mo tambak sa uban kung wala kaagi o mga trials sa iyong kinabuhi. Kung gusto sa Ginoo nga, i-accept mo na, kung na-time mag-failure ka, dool sa Ginoo, hilak sa Ginoo, mahimo. Itugyan sa Ginoo, imong kinabuhi. Ang tuba na pag-inaling, nanay, gitugyan na to sa Ginoo, magsigi pag yung balik-balik. Balikan ta sa itong kagahapon. Kung unsa ka sa una, adik pa ka sa una, nanugyan na ka sa Ginoo, na mga adik, lagi, yapoy butok, musulay sa imo. Kung unsa imong struggle sa una, maura gid gyapon toy magsigig balik-balik sa imo. Unang gusto gid sa Ginoo nga ato bangon nimo na itugyan ni nimo sa Ginoo ug mangayo kag tabang sa Ginoo kay para kung mubalik na siya puhon, makaingon na gid ka. God is with me. Walay si bisan kinsa makahilabot sa ako kay property na ko sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahinumduman gina ni mga bersikulo. Walay makatarog sa akong pagtuo sa Ginoo. Kay alaga do property ko sa Ginoo.
Praise God. Ngayon, suon si Confucius, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Bahalag hinay, basta ayaw lang hunong. Bahalag dili kayo ka epektibo, ayaw lang yung hunong. Bahalag wala pa kayo resulta, ayaw lang yung hunong. Ingon pagin si Walter Elliot, perseverance is not a long race. It is many short races, one after another. Dagan ni siya ginagmay, inaguman sa gamay na dagan, na po gamay na po na dagan. Another na po, gamay na po na dagan. Walay kahumanan ni siya dagan sa atong pagpangalangad sa Ginoo. Dili ni siya long race. Ginagmay ni siya dagan na igsoon. The urge to quit is often greatest when you are on the brink of victory. Diha makita niyo mo maigsoon. Kaundang mo na ka, pero kanang time na kaundang mo na ka, maunang panahon na himuon kang madaugod sa Ginoo. Lahutay lang yun. The moment you want to quit is usually the moment right before something amazing happens. Do not give up. Praise God. Hallelujah. Mag-ampo ka maigsoon. Ay prayer diri pwede ninyo ni sabayan maigsoon. Magdungan ta ni. Hallelujah. Amahan nga langit nun, miduol kami sa imong atubangan uban ang mapainugsanon nga kasing-kasing ug nahibalo sa imong kaugalingong kahuyang ug kapakyasan. Sama kang Samson sa balaang kasulatan. Ginoo, gihatagan mo siya ug talagsaong kusog aron pagpangulo o pagluwas sa imong katawhan. Apan naglisod siya sa pagkompromiso o nahulog sa mga lipag sa kaaway. O sa iyang labing ngit-ngit na oras, gitagpo mo siya sa grasya. Kami nagakumpisal na kami usap, nakaatubang o mga kapakyasan. Mga higayon na kami nakapakyas kanimo. Mga higayon nga kami misalig sa imong kaugaling, sa among kaugalingong pagsabot. Mga higayon nga ang kahadlok o pagduha-duha nilabaw ka namo. Sama kang Samson, adunay mga higayon nga kami mibati nga nabutahan. Nabali o gigapos sa among kaugalingong mga sayo. Apan nagpasalamat kami kanimo nga ang imong kaluoy bag-o matag buntag. Ang imong kusog nahimpit sa among kahuyan. Tabangi kami, mamudangog kanimo sa among kasakit. Sama sa gibuhat ni Samson sa iyang pagkawalay paglaom. Hatagi kami og kusog, og kaisog sa pagtuaw, og sa pagsalig nga ikaw naminaw kanamo. Pahinumdumi kami nga ang among mga kapakyasan dili maoy naglarawan kanamo. Ang imong gugma, ang imong plano, ug ang imong gahom ang nagbuhat niini. Kuhaa ang among naguba nga mga damgo, ang among mga pagbasol, ug ang among mga gapos, ug himuang kini nga usa ka pagpamatuod sa imong dili matarong nga pagkamatinud-anon. Among gipangayo ang grasya sa pagsalig kanimo adlaw-adlaw, sa pagbantay sa among mga kasing-kasing batok sa pagkompromiso, ug sa paglakaw diha sa kusog nga imong gihatag. Sama sa katapusang buhat sa pagtuo ni Samson, tabangi kami sa paghatag ug himaya kanimo sa matag kahimtang, bisan pa sa kadaugan o sa pagsulay. Hinaot nga ang among kinabuhi magpakita nga bisan sa among mga katapusang oras, nagsulat ka og usa ka mas dako nga istorya sa pagtubos. Salamat sa pagpakita kanamo nga ang kapakyasan dili katapusan uban kanamo. Hatagi kami og pagtuo sa pag-atubang sa among mga higante, sa pagbangon labaw sa among mga kasaypanan, ug sa pagsalig nga imong gitrabaho ang tanang butang alang sa among kaayuhan. Among kisalikway ang among mga kahuyang kanimo, ug nagapangayo kami sa imong kusog. Sa ngalan ni Jesus kami nagatuo ug nagaampo. Amen. Ikaw ang kusog kanamo, kalipay ug dalang panan,
man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa iyong bugnaw. Samantalayo, unsa man kahalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa pilan mo, simba kanimo, O Jesus. Unsa man kahalayo ang langit, hugma mo para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang gusto o kalipay ko. Ginoo, nakita niyo ang tanan sa mong kinabuhi. Lord, among sangat tanan Ginoo, tanan kaluyahon na nagsamok sa mong pagpangalagad diha kanina. Lord, you know everything. Kung unsa mi sa imong atubangan, walay nagtago Ginoo. Wala ginilaing mabuhat gawas sa pagsampit Ginoo sa imong mga pagtuaw Ginoo, pagpangayo ang tabang sa kanang panahon Ginoo Diyos. Lord, ikaw ang ginasayod ang labing nasayod sa kahintang sa akong pagpangalagad diha kanina. Tabangin mi, and we want another strength from day to day, Lord. Give us the strength na musugakod sa tanang mga hagit sa among kinabuhi. Huwag mi nakabaloon sa mga pagsulay ng mga abot pa. But Lord, we need your strength every day. Every day, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Salamat Pastor Jay sa mga pulong na imong gihatod kanato dinhi gikan sa Ginoo gyud tong mga igsoon. Daghan nato damong pagpak ang atong buhi nga Dios. Kung kamo na refresh imo sa inyong kaluyahon, nga doon na bag-ong kusog nga gi-assure sa Ginoo karong kabuntagon mga igsoon. Tinuod no, atong kalibutan karon puno kaayo sa mga pressures. Maybe sa family, business, even your personal life. Pero the good news is, puno po tag-assurance din ang sa Ginoo. Sure yun na, basta na sa Ginoo. Amen? When everything feels uncertain, God is there for us to be certain sa ato ang kinabuhi. Amen? So karon ready na ta nga mo face sa mong challenge. Kay isa sa challenge kini paghatag. No? So gihagit nato ang kaaway nga bitaw padong. Amen? Kay mo gini siya ang battle, no? Battle sa Kristohano ng paghatag. Kay hilig kay ta maghipos-hipos ba? Kay mo lagi ang atong pagtuo, wala pa ni tubo. So kung nagtuo mo sa pulong sa Ginoo, na dili labay kawang, dili labay sa pikas dunggan, na hala manghatag tang tanan karon, bisan nga mohilak na Ginoo, 5 pesos na lang yun ang bon unsay buhaton nimo ugma. Anak mga igsoon, sacrifice when you grieve. Kaya ang Ginoo nagpakamatay dito sa cross, iyahan natang giluwas karon sa iyang pagkamatilod-anon, sa iyang wala pagbiya ka nato susama sa kanta nga ganina mga igsoon. Wala niya talikdi, bisan kita gatalikod-talikod. Wala siya'y kausaban, bisan kita nangausap sa buhok sa lahong o sa ato ang kasing-kasing. But the Lord remains Jesus, never the same. And He is the same today, tomorrow, and even yesterday, mga igsoon. So, yung ana atong pagtuo, ready na ba? Kaway-kaway sa dunay mga kusgano na pagtuo? Maray. Sige, ang Ginoo na lang makaibalo mga igsoon, pero dunay mga pagdasig karon, wala na malandong ko
Lord, unsay makapakusog sa amo sa paghatag karon. Kay giingnan ko ni Pastor i-challenge ang ato mga membro no nga maghatag ikaw karon ang assign. Kay wala man si Pastor Joe, si Sister Joe tungkol sa mga activity pod karon. Pero nagaingon diri sa Salmo mga igsoon no. Psalms 50:14. Oo, ingon siya, offer your sacrifice to the Lord. So are we ready to offer the sacrifices that God has given to all of us, no? Gikan sa ato ang mga resources, siya man ang big resources ginato o tuhuin nga God never fails to provide sa bugas, sa sudan, sa tuition, sa love life, o usap po sa uban nga mga panginahanglan sa pamilya mga igsoon. Usap po, pasalamatan nato ni gayon kay nag-provide ang Ginoo sa ato og electrician. Nakita ninyo mga igsoon nga plaster na kayo ang ato ang kurente. Dili na kababalaka pila ka mga wattage po ang atong ipangdungag diri. Pero let us not be complacent sa paggamit. Let us consult kung doon na tayo mga additional nga ihatag sa Ginoo nga mga electric fan, aircon pohon. Let us always keep watch no sa ato ang kuryente. Kay katong mga panghitabo dili na to dapat mausab. So gikorrekta sa Ginoo adto, iyang giproteksyonan, giprovidean po ta niya og tao nga maoy mubuhat ana kay di man si pastor ang kurentisyan na amay gihatag sa Ginoo nga gikan sa iyang iglesia. So pasalamatan po nato gyud ang si Brother Wilmar nga maoy nagasikaso. But of course, pasalamatan sa inyo mga pakpak mga igsoon kay dili sa iyon mas angay-angay o sumpay-sumpay ng mga kuryente, no? So karon salamat sa Ginoo nga gigamit po siya o padayon sa pagpangalagad. So isa sa ato mga sacrifices kay syempre wala na may libre karon pero gigamit siya. Kaya walang negosyo ato siyang suportaan sa mga bayad po nato niini. As a church, we will be united. Kay kita man ang kining na take advantage ani sa ato ang safety mga igsoon. So ato ang ibubutanan ato mga sacrifices dina kay aron nga makabayad po ta sa unsay mga expenses under sa ato ang building improvement. So diri sa to nga building, diri sa inyong tuo, the tithes and the offerings. Amen. Bringing all the sacrifices to the Lord with a grateful heart. Mapasalamaton nga kasing-kasing, malipayon. Bisan nasakitan na, kalipay lang yung gihapon kay nakita na sa Ginoo kay ngano, in times no of good, dali na kayo magpasalamat. Pero in times of bad, dinha na dayon, mga igsoon. Pero di ay dunay sikreto sa kalisod, pagtuo kay ngano man, dinha ang measurement na nitubo ang imong pagtuo mga igsoon. So tuhuin, pinaagi sa inyong mga sakripisyo. As we sing joyfully unto the Lord, we bring the sacrifice of praise. So, igsoon dito, dahil ang inyong mga hala din sa Ginoo as unto the Lord, be cheerful and be joyful. Let's all stand. To the house of... Ang bilis, anong kanta mga igsoon? Gihatag sa mga katawan karong kabutago nakita nimo ang mga kasing-kasing Ginoo nga malipayon bisan Ginoo taliwala sa mga paginahanglan. Pero sa imong pulong karon Lord, gituhuan namo that as we face any challenges Lord God this week, Ginoo tuhuan ka namo nga ikaw lang gyud ang among Dios nga provider and protector o mohatag nga pabor sa unsa mga kinahanglan sa imong mga anak. Panalanginin Ginoo ang mga naghatag. So wala nang kahatag Ginoo, uswaga pa ang ilang mga kinabuhi pa
pamilya o uban pa nga mga trabaho sa ilahang adlaw-adlaw o Dios. Ipasinati kanila unsa ka maayo kadato og mubukbo sa imong pabor sa ilang paghatag. Lord, among gisalig kining tithes and offering, sacrificial offering and even offerings from your people. And thank you so much for the answers to our desire. In Jesus' name, and everyone said, Amen. So karon mga igsoon, doon na lang tayo mga announcement. Doon naman to ikuan kini on behalf sa Cagayan de Oro Pastors Association, COPA. Nanawagan tanan churches mani karong November 30, the last Sunday, nga muduyog sa sports center dito sa Jesus Reign na activity. 1 o'clock in the afternoon to 3. So in case ma-check ninyo inyong mga schedules and you think okay kayo, nga murag wala mo ilakaw karong Sunday sa hapon, you can actually pray to God na i-block na yun yung schedule. Okay? This is not a panawagan sa mga youth. Kaya nag-ingon sa ako ganina si Vanicel o si Levany o si Pastora Lucille. But tignan ako si Pastor, is it okay na ato ning panawagan sa ato ang mga igsoon? It shall just go because that is also the ministry of God. Nga magkatigom no, sa mga pagdayig ang mga simbahan, tanan churches nga gihugna sa COPA, Cagayan de Oro Pastors Association. So be there when it happens. Mabata, tigulang, senior, guban pa. So adto na dito, just in case, mo-commit mo, iplano na ninyo mga igsoon ang inyong activity, no? Simba, padalag paliyon to, dirita paliyon to, dungan ta dito, aron nga kuan ka na mag-uban ta as a church and as a family. So ikaduha, padayon ang ato mga Wednesday weekly services, Wednesday prayer meeting. So isaan sa Ginoo nga kung gusto kanya itubo sa pagtuo sa pag-ampo, kay dina ang imong kaluyahon. Oh, so sama kay Samson ha, siya kaluyahon. Karon iampo sugod karon nga Lord luya kay ko, di pa ko gabasa sa imong pulong, kulang pa ko sa pag-ampo, pero just in case you felt the Holy Spirit working in you this morning, itugot na moanhi ka karong Wednesday sa gabi 7 to 8:30 or say makabot na midnight, kay lamig kayo ang presensya sa Ginoo kung mag-ampo. Yun, daghan ka ni ampo, murag hawang mga igsoon ang imuhang kasing-kasing. Unya, doon ay isugdan atong Friday sa maong evangelism mentoring. I have been updating as per pastor on behalf sa mga announcement. Ako yung siguradoon ng tanan communication. Doon na may usay malimtan, pero I wanna make sure mga igsoon na puno ka sa mga communication yun, which is very important. Kaya aron makapaluta in one church, one unity, and one program, one plan, kung sa mga kalihukan dili sa atong simbahan. Okay, so basa-basa pa mo pag may time, apart sa mga reels o uban ng mga balita din sa social media, dito kay kasi na ilaluman ng Assembly of God, balulang updates, kay wala na lagi mo like pod, or love, heart. So kung na'y mag-announce, comment po, kung may time. Di ba? So nga na mga igsoon, ang ato ang mga ginagmay ang ministry to respond God's goodness and faithfulness. Nga karon doon na patay panahon nga mag-communicate. One day mawala na yung communication, mawala na ang mga social media, at least nakapahimulos lang na nag-communicate na karon mga panahon na. So Friday, gisugdan atong Friday, ang maong evangelism mentoring by pastor. Ano sa pod kang mami, nga mo'y nag-prepare yun sa lamian, kaayon yun, nga steak yun to me, para sa ako kaya aron nga steak pa more sa Friday, no? Init nga steak, humog, lami ang pagkatimpla. So next Friday, alas 7 gapon na to 8 o'clock. But this time, siguro natapos naman ang mga nanarbaho by 5:30 or 6. So just be here, ay nakaguli ang inyong kuan kanang panihapon. Light meal will be provided aron nga we will be equipped. Kung ikaw gibating mga igsoon, lagi ba? Daghan na kay kung nakita social media, pasti mga bata, grabe mo sa inyo naman. Yung sa mga gibuhan nga nanigulang na kung pagkakristohanon, magpa-equip ta mga igsoon. Isa sa challenge na mo dito sa Dubai nga church mga igsoon, sa among church nga ako ang gipailaluman is they will equip every Christian and every believer
kay wala kabalo, inig mo uli na, or asa man abdon idala sa Ginoo, may it be sa Amerika, London, or balik sa Pilipinas, or home country, equipped na ka na mo share sa good news. So if you want to be equipped, join Friday Evangelism Mentoring. Imagine, pasalamat ka sa Ginoo na, mga igsoon kay doon na pa mag-provide na ito nga mo equip. Pero dito magtamala din ha. Kung na mamutana sa ato sa opisina, salon o guban pa. No? Mga estudyante po, natay kabarong nga mga pulong sa Ginoo, mga pagtulunan. So just put that in your calendar, Wednesday prayer meeting, 7, and then 7 tanan po mag-start sa Friday, sa evangelism mentoring. Usap, mga practice, sa mga praise team, no? Sige, atak na mo kang belay, kung may mga announcement sa praise team. For all the music team, tonight will be our last night sa atong fellowship na pagkabuhaton. So we will spend time still in worship and in word. And we encourage all music team to join us tonight. Also, we will have a quick meeting after. We will plan and decide about sa team building, part ng sa programa. That will be all. Thank you. Okay, thank you, Sister M. Sa YA, si Levs or Hannah Babe. Okay, so ang Soulvivor, murag na-cancel sa gumikan. Soulvivor online, na-cancel sa, doon na i-post ni Casey Unya that Soulvivor will resume on December 14, God willing. Sa MM, doon na ba? Brother JR? Move on? Okay, sige. So WM, Lucille, I think ikaw mag-close ka ron, alin na. And subpon sa, kaysa pa ba, children, wala na no? Okay, so mga igsoon, we'll see you sa maong mga weekly services. Gi-encourage kinamong tanan na magkaiusa ta. Listen man yun ato mga schedules, but like what Mommy is always reminding us, and even natisok na sa tunguna-una, wala sa Bible ang pagka-busy. Let us all get busy in doing the ministry. Amen? So salamat sa inyong pag-respond for today's Sunday service. So yan yung tanan sa pagtindog kung wala na. And to close us, Pastor Lucille, sa maong panibahon today. Sige, manindog ta mga kaigsunan. Sa WM kagahapon, Pastor, naka-join ko sa mga meeting sa mga president. Ang mga updates, mag-ingon na lang ko next Sunday. Sige, atong awiton dungog o himaya sa langit o sa iyong ta atong pasindunggan at buhay na Diyos. Thank you. Let's raise up our hands to the Lord. O himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa hukma na wala'y katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos ng tay gunong, simbahunog alaran. Ang tanan kong lugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo Hallelujah. Let's raise up our hands to the Lord. Hallelujah. Sa kabuntagon, we thank you, Lord. Sa mga revelation ni mo sa mga karon, we thank you sa message. We thank you for your Holy Spirit that is working in our midst, mga karon na kabuntagon, working in every heart, Lord, na naakaw na kabuntagon. Manguli kami, balo ng imong mensahe, balo ng pag-fellowship uban ng Holy Spirit sa matag-isa nga naa karon nagdinasigay, naghimamatay ang matag-isa. We thank you, Lord, sa imong pagabuhaton sa matag-isa, sa panalangin imong i-pour out, sa protection, sa healing, ug ang mga panalangin mo ay magsunod-sunod ka namo karon nga pagod-pagabot-tagod. Ulian ka sa kadungganan, dalaygon ka, Lord. We give you all the glory in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Mayong buntag sa tanan. So, kanalit lang, asa si Coco Love? Ato sa siyang kantahan, kay birthday niya itong Lunes. Coco Love, anak nila ni Ate Yen o ni Brother Wilmar. Kinsa pa yung anak ni Chezzy, 1 year old.
Oh, sige, ato siyang, paano na itong ginikanan sa, Brother Wilmar, o Gadienyen, si Popolab, na nag-birthday, 8 years old, mga igsoon. Kisa pa yung nag-birthday last week? Simon? Simon. Okay, come Simon, we'll pray for you. Mami will lead us in prayer. Sige, araw mo doon, ato mga birthday celebrants, so ba ng mga ginikanan sa, datong at pampang mga ginikanan ni. Okay, kaya mga bata mo karon. Okay? Sige, maganta lang. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang mga ginikanan. Alam mo rin, happy birthday to you. Ayan, happy birthday, happy birthday. Simon, where are you? Okay, Simon, come here. One more. Happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Birthday, kaya ito pala mo. Invite mo kaya. Yay! Happy birthday. Alin, Sister Ed? Alin, ay parang mamangkuhan sa mga ginikanan. Okay, mga igsoon, let's just stretch forth our hands, diring aside, to offer our prayer. Hallelujah, praise God. Salamat kay Ginoo ni nga adlaw nga din kami ani ang nagakayusa Ginoo bisan pa niya karon Lord ang duha ka mga bata Lord Ginoo ang mga pag-ampo nga dili mga kabataan nga niya karon Ginoo nga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan niining milabay nga mga adlaw o Dios nga ikaw duna na mga plano alang kanila. Salamat Ginoo nga pinaagi sila mga ginikanan mahimo matuto sila Ginoo diha sa kahadlo kanimo sa pagigugma diha kanimo. Panalangin kini mga kabataan nga magtubo kini sila na himsog o mga inadlukon diha kanimo labaw sa tanan Lord matinahoron usab sa ilang mga ginikanan. Continue to bless their parents o God ang ilang amahan o inahan Ginoo na mao'y magapatutok manila that they will be able to provide to them, Lord, everything that they need for in the Spirit, Lord, even in their soul and even in their physical needs, O God. Salamat, Ginoo, na kini nga mga bata, magtulong kini nga mahimo sa mga magamit nimo, Lord, sa mga buluhaton o madamlag, Ginoo. Salamat sa mga inikanan karon sila ni JR, Lord, si Evelyn, Ginoo, ni Yim, si Wilmar, O God, na hatod sila mga kabataan ni nga kabuntagon. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Bless them, O God, and bless them indeed. I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Happy birthday! Happy birthday! We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Happy birthday, Kakarang and Simon, from all of us here at Hillside Assembly of God Church. God bless you with more years. Mayo mo ito mga igsoon. See you Wednesday, Friday, and Sunday pohon. God bless you all.